Nang minsang nanirahan si Rizal sa Hong Kong noong 1891, nabalitaan ng dakilang doktor ang tungkol sa isang lupain sa Borneo na ipinarerenta ng mga Briton. Tinatawag ang malaking lupain bilang North Borneo Company o mas kilala sa kasalukuyan bilang ang rehiyon ng Sabah. Unang narinig ni Rizal ang balita sa kaibigang doktor na si Lorenzo Marquez. Ayon dito, ang lupain daw ay talagang inangkin ng mga Briton upang parentahan sa sino mang gustong manirahan dito. At naisip nitong ipadala sa lupain ang mga bilanggong Tsino ng Hong Kong. Ngunit nang unang marinig ito, iba ang naging plano ni Rizal. Unang naisip ng bayani na magiging malaking tulong ang lupain upang maitakas ang kanyang pamilya sa Laguna sa malupit na pamamahala ng mga Kastila sa probinsya. Kasama niya ring itatakas ang mahigit 400 magsasakang taga-Kalamba na pinaalis na mga praile sa kanilang mga lupain. Ikalawa, naisip rin ni Rizal ang pagtatatag ng Pilipinong kolonya sa Hilagang Borneo, malaya sa pamahalang Kastila ng Pilipinas. Bahagi rin ng kanyang plano ang maging sarili itong bansa kalaunan. Sa pamumuno ni Rizal, ang mga mamamayan nito ay ang kanyang pamilya at mga magsasaka, at ang lupain ay tatawaging Nueva Calamba. Ang ideyang ito ni Rizal ay ibinahagi niya noong 23 ng Pebrero taong 1892 sa isang sulat kay Ferdinand Blumentritt, isang matalik na kaibigan. Isinaad niya sa sulat ang pagnanais na maging pinuno ng isang malayang bayan, at sinabi niyang kung imposible itong isagawa sa Pilipinas, nais niya itong mangyari sa Borneo kasama ang kanyang mga kababayan. Ika-7 ng Mayo taong 1892, mula Hong Kong, naglayag si Rizal patungong Sandakan sa Borneo. Doon, kinausap niya ang mga Briton at napapayag sa kanyang plano. Sa kontrata, ipinahiram ng mga Briton kay Rizal ang mahigit 2,000 ektaryang lupain, mga baybayan ito at ang permisong magtayo ng gobyerno sa loob ng 900 at 99 na taon, na ayon kay Rizal ay sapat na panahon upang ang mga susunod na henerasyon ay makabuo ng isang bansa sa lupain. Samantala, nang nakaabot sa kanyang mga kaibigan sa Europa ang ideya, nagpakita dito ng suporta sina Graciano Lopez Haina, Bautista Lin at ang magkapatid na Luna. Sa katunayan, sa isang sulat ni Lopez Haina kay Rizal noong 26 ng Mayo, sinabi niya ang pagnanais na sumama kay Rizal sa Borneo upang magtayo ng mga sakahan ng tubo at magsimula ng industriya ng asukal. Ngunit, sa kabila ng mga suporta sa plano ni Rizal, hindi ito nagustuhan ng kanyang sariling pamilya. Sa isang sulat mula kay Manuel Hidalgo na bayaw ni Rizal, isinaad nito na hindi niya nagustuhan ang ideya ng bayani dahil walang dahilan upang umalis sa Pilipinas. Ikinabahala rin ito ang mga maaaring sabihin ng tao na mas ginusto na lamang nilang lumipat sa isang banyagang lupain kaysa ipagtanggol ang mga reforma sa sariling bansa. Liban dito, umasa rin ang pamilya Rizal sa isang pagbabagong ipinangako ng bagong Gobernador General ng Pilipinas na si Eulogio Despujol. Sa katunayan, sa pag-asang makikinig ang bagong Gobernador General, sinulatan ito ng bayani noong Disyembre taong 1891, kung saan humingi siya ng permisong payagan ang mga magsasaka sa Kalamba na sumama sa kanya sa Borneo. Sa kasamaang palad, walang sagot ang gobernador. Kaya muling nagsulat si Rizal noong Marso ng 1892 na hindi rin sinagot ng gobernador at sa halip ay tumugon sa Kastilang Konsul General sa Hong Kong, kung saan niya sinabi na hindi niya maaaring payagan ang paglipat ng mga magsasaka sa Borneo dahil nangangailangan ng bansa ng mga magsasaka at hindi rin makabansa kung ang mga ito ay magtatrabaho sa isang banyagang lupa. Bunga ng parehong hindi pagsang-ayon ng kanyang pamilya at ng pamahalaan, sa huli, ang ideya ni Rizal ng pagtatayo ng isang Pilipinong kolonya sa Hilagang Borneo ay hindi natuloy. Kaya naman sa kasalukuyan, nananatiling misteryo sa marami ang sanay naging kapalaran ng Pilipinas, ng Sabah at ni Rizal kung sakaling natuloy ang ideya sa Borneo ng pambansang bayani.